dikit yan sa West Philippines. Yes, okay. Unang tanong, ikaw muna tanongin ko bago ko sumagot. Ano ang sabi ng Troll Army? Na dapat hindi ganon? Dapat maging oo lang tayo ng oo? Ganon. Hindi ko alam sabi ng Troll Army. Kaya doon ako sasagot. Ano sabi ng Troll Army? Ang sinasabi nila ng mga Troll Army, ang mas mabuti pa raw yung panahon ni Duterte, walang gulo. Yung panahon ngayon, ang gulo daw. Magulo sa West Philippines Sea? Oo, yung mga gano'n. Okay. So, ang mas gusto pala ng mga Troll Army ay magkaroon tayo ng secret deal with China? Secret deal? Oo. At gusto nila na kapag sinabi na umalis ka dyan, wag mong gawin yung structure na yan, susunod lang tayo. Well, anyway, this is part of the news na, ha? Ulitin ko. Matagal ko na, baka yung iba mga nakikinig ngayon, yung pa lang ako napakinggan. Hindi ito bago. Nasa news ito. During the time of former President Duterte, meron structure ginagawa dito sa Sandy Cay, yung sandbar natin. May ginagawa structure dyan for the fishermen. Kasi alam naman, sa batas natin, siyempre, sa lahat ng batas, kung sino yung naka-occupy, alam mo, kung sino yung possession, may makukonsider ang rights na to occupy, you can own, kahit sa atin dito, kung wala kang title, yung isang property, basta walang title you occupy that for, let's say, 10 years in good faith, you can acquire that lot, patitulan mo yun, i-apply mo. So, it's like that. Similar to that, if you're occupying, you are claiming rights over that certain property. Okay, now, nung paggawa ng structure dyan, may right. Ang sabi ng China, kay dating Pangulo Duterte, huwag kayo maglagay. So, anong inutos ni dating Pangulo Duterte? Tanggalin. Ituloy. President Rodrigo Duterte says he won't protest the presence of Chinese ships in Sandy Cay, a sandbar near Pag-asa Island in the West Philippine Sea. Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio earlier described the presence of Chinese ships as invasion of Philippine territory. But Duterte says the incident does not count as invasion and that the Chinese ships are there to patrol since we are friends with Beijing. Duterte says, quote, "Why should I defend a sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar?" He rules out filing a diplomatic protest as suggested by Carpio. Duterte says Chinese Ambassador Zhao Tsianhua assured him Beijing is not building anywhere there. Duterte also denies Chinese ships prevented the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel from approaching Sandy Cay. Now, yung Sandy Cay na yun, diyan nagpunta yung mga Filipino researchers natin, na inaaral yung mga corals. Yun yung pinaliparan ng chopper. Natandaan nyo yun? Nasugat, yun. Because, inalaw ni dating Pangulong Duterte, yung mga Chinese, na sila ang mag-guard, mag-patrol sa Sandy Cay na yan. Yan pala sinira nila yung mga corals. Yes. Kita naman natin, wala nang corals, patay na. Yun talaga. Panahon ni dating Pangulong Duterte, wala talagang gulo kasi umu-oo tayo. So, ano naman natin? Okay? Kasi hindi ganon si Pangulo. Si Pangulo Marcos, hindi ganon. Ipaglalaban niya kung ano yung rights natin sa West Philippine Sea. Kung ano yung, sa EEZ, kung ano meron tayo. Now, at tanong natin sa mga Troll Army, ganun ba yung gusto nyo? Oo lang, magkakaroon tayo ng secret deal with China, lahat ng iutos ng China, susundin natin. Tanggalin nyo yung Taiwan missiles, oo lang tayo. So, nasa na yung pagiging independent na country natin? Soberanya. Yung soberanya natin. Hindi naman tayo probinsya, unlike before naman. The former President wish na maging probinsya tayo. Hindi tayo naging probinsya Kung napagawa niya siguro tayong probinsya ng China, susunod tayo. Hindi tayo probinsya ng China. Hindi na tayo nagtatagalog dito. Anihaw ma. Diba? Hindi tayo. Let's face it, hindi tayo probinsya ng China, kahit ito yung ginusto ni dating Pangulong Duterte. Tama lang po yung ginagawa ni Pangulo, nandun pa rin yung kanyang stance. Leave our territory. Remove your claim doon sa maritime rights natin. Na pangaharas yung ating maritime patrol, pati sa air, yung nakaraan, di ba, yung bitar plane, pala 3 meters lang ang layo doon sa pakpak ng yung helicopter nila. Ay talaga naman napakadelikado na yun. Kunting buhay po ng ating mga kapwa Pilipino at buhay din nila ang nakataya sa mga dangerous, unprofessional maneuvers sa ating mga patrol, aircraft, and vessels. Yes, huwag naman natin ibenta ang ating integridad. Diba? Huwag tayo magbenta. Salamat, Yusek, sa oras po ninyo ngayong umaga. Sana hindi ito na. Huli pala. Dapat may kasunod pa. May mga tatanong nga pala kasi. Timingan na lang natin si Yusek kasi. Yes lang ba si Yusek dito? Regular program. Timingan lang natin. Baka, kasi, alalahan mo, weekend, subi, nasa family din si, pero nagtatrabaho pa rin, ha? Dapat tutulog pa, no? Oo, tutulog pa. Ano kaya, ang pinaka-gustong-gusto kong araw, Sabado? Sabado ba? Kasi syempre, pag hearing mo, ang aga mo Oo. Pag Sabado kasi, the following day is Sunday. So pag Sabado ka, pwede ka pang, makuya-kuya ko. Pwede kang hindi maging excited. Diba? Pwede hindi ka maging excited. Parang may pinanggalingan niya excited. Pero kasi sabi pa dapat, lahat tayo dapat excited
every minute of your life because buhay ka pa. Yeah. You can do your work. Yeah. Diba? Amen. Oo. Kahit magbabakasyon ka, you have to be excited. Kasi, pag nagbakasyon ka naman, syempre, uy, punta tayo dito. Kasi sayang oras natin. Excited talaga ako pag nagbabakasyon kasi sasabihin ko sa mga anak, uy, dapat ma-cover natin tulagan na to. Gising. Excited ka. At gusto nyo, kuya-kuya-kuy. Hindi ba natin pa-kuya-kuya-ko? Kuya ako yung excited. Gusto ko excited. Diba? Lalo na bago. Oo ba? Ay talaga magpapaka-excited ako. Yeah. Ay kaya sa dulo nito, excited pa rin ako. Dahil kasi pag nasa position ka, dapat excited ka. Hindi kuya-kuya tayo dyan. Abot pasay ito ang programa. Mga kababayan, ito yung ating bagong PCO set na hindi pa tulog-tulog. Masaya Nabibigyan ng mga- nagbibigay ng katotohanan para sa bayan. Kung ano mensahe ng ating Pangulo, inire-relay niya yan, ipinapaliwanag niya ng todo sa abot na maintindihan ng ating simpleng mamamayan. Yes, Yeah. oo. Excited. Para sa Oo. mga pasay, excited po si Yusek. Oo. Ah. Mahirap magpakuya-kuya. Pag nagpakuya-kuya ka, nako, parang yun, parang Juan Tama. Tsaka yung pagong. Diba? Yung pagong sa kanya, yung si rabbit. Nagpakuya-kuya si rabbit, kaya yung kahit mabagal yung isa, nanalo. Kasi yung isa pakuya-kuya lang. O yung si rabbit, mabaga, si pagong, nanalo pa sa race. Kasi si rabbit, kung kuya-kuya lang, o, di natalo. Yun Yan yung mga wisdom na yan. Excited. Excited. Kahit maaga tayo dito. Excited ako, di ba? Kahit alam niya pupungas-pungas pa. Excited tayo dito. Ayun. Okay. Magandang umaga, Secretary Jay Ruiz, ating bagong acting secretary. Sa mga sa team, sa transition team na, alam mo na, transition tayo ngayon sa PCO. Talaga magtrabaho tayo. Yun. Team mukhang itong pumatok na transition team, sisipag. Kailangan sumabay. Di ba, Direk Alec? Ayan. Oras, alas 8:06 na po. Salamat po, Yusek. Salamat, Director Alex and Director Zach. Hanggang sa uulitin. Maraming salamat. Thank you po. Salamat Tayo. po. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.